Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Muling nagmayabang si Xiaofeng, tinataas ang baba habang ipinagmamalaki ang kanilang leader, si Yushan, mas kilala bilang Black Knight. Isa itong wolf shapeshifter, at ang babaeng palaging nasa kanyang tabi ay walang iba kundi isang priestess of light. Sa mundong ito, itinuturing silang lahat na nasa top tier, mga nilalang na bihirang lapitan, lalo na hamanin. Ngunit nang magsalita siya, sinalubong lamang siya ni Ye Qing, Liu Xingran, at Ye Ling ng mga tinging puno ng pang-uuyam. Walang takot, walang paghanga, isang tahimik ngunit malinaw na panlalait. Agad na kumulo ang dugo ni Xiaofeng. Anong ibig sabihin ng tingin na yan? Senggal niya, ang boses ay may halong inis at pilit na awtoridad. Huwag mong isipin, Ye Qing, na espesyal ka na agad dahil lang sa isang suntok noong nasa World Guild pa tayo. Sa isang iglap, umakyat si Xiaofeng sa tuktok ng malaking bato, waring entablado para sa sarili niyang yabang. Itinaas niya ang dibdib at ipiniglas ang balikat, saka malakas na ipinagsigawan ang tila matagal niyang inihahandang deklarasyon. Makinig kayo, sigaw niya. Ang wolf shapeshifter power ay dumodoble kapag gabi. At kapag may full moon, muli itong dumodoble. Huminto siya sandali, sinisiguro munang tumimo ang bawat salita. Ibig sabihin niyan, 4 na beses ang lakas ko. Isang mapanghamong ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha habang ibinababa ang tingin sa kanila. At kung naglaban tayo sa ganoong oras, mariin niyang sinabi, sigurado akong may isang nakalampak sa lupa. Bahagya siyang tumawa. At hindi iyon ako. Lumayo ang babaeng kanina'y tinawag ni Xiaofeng na Priestess of Light, umiwas ng ilang hakbang na para bang tahimik na ipinahihiwatig na wala siyang kinalaman, ni kakilala man lang, ang baliw na iyon. Hindi siya nagsalita, ngunit sapat na ang kilos para malinaw ang kanyang posisyon. Sumulyap si Ye Ling sa kanilang leader, bahagyang ibinaba ang boses habang nagtatanong. Maaasahan ba talaga natin ang mga taong iyon? Iniisip nila na elite squad sila. Hindi nagmadaling sumagot si Ye Qing. Nanatili ang kanyang tingin sa grupo ni Xiaofeng, kalmado ngunit mapanuri, parang sinusukat ang bigat ng bawat isa sa kanila. Ang buong team ay isang improvised operation, mahinahon niyang sinabi. At bukod kay Yushan, na halatang nagpipigil pa. Bahagya siyang huminto. Saka idinugtong ng walang emosyon ngunit puno ng bigat. Duda ako kung talagang kasing lakas ng sinasabi nila ang iba. Isang simpleng obserbasyon lamang iyon, ngunit sa larangan ng kapangyarihan, sapat na para hatulan ang magiging kapalaran ng isang buong grupo. Muling nagmayabang si Yushan, ang boses ay mababa ngunit puno ng tiwala sa sarili, para bang ang desisyon ay matagal nang nakaukit sa bato. Kahit ano pa ang iniisip ng iba, mariin niyang sinabi, may malinaw na advantage ang aking team sa grupong ito. Kaya walang duda, ako ang magiging commander ng Abyss Hunt. Isang pigil na tawa ang sumingit sa pagitan ng tensyon. Lumapit si Sylphs kay Yushan, ang mga matay matalim at mapanukso. Ang Iron Fist Arbiter, tanong niya, bahagyang ikiling ang ulo. Kung magpapatuloy ka sa pagiging diktador bago pa man magsimula ang hunt. Itaas niya ang kamay, hawak ang isang dice, at marahang inikat ito sa pagitan ng mga daliri. Pwede nating hayaan ang kapalaran ang magdesisyon kung sino ang mamumuno. Ngumiti si Yushan, hindi ng mapagpakumbaba, kundi ng taong kumpiyansang hindi matatalo. Napaka makatarungan, sabi niya. Simple lang ang patakaran ng partnership na ito. Kung sino ang makakuha ng pinakamataas na numero sa dice, siya ang magiging captain at mamumuno. Ang iba ay susunod. Huminto siya sandali, saka dinugtungan ng mas malinaw ang tuntunin. Kung may makakuha ng mas mataas na numero, tataas siya sa ranggo.
Aayusin ang lahat sa pababang pagkakasunod-sunod ayon sa resulta. Sa sumunod na sandali, isa-isang iniangat ang mga kamay. At sabay-sabay, nagsimulang maghagis ang bawat isa ng kanilang hawak na dice, habang tahimik na nakabitin sa hangin ang kapalaran ng command, nakasalalay sa simpleng pag-ikot ng numero. Si Lei Yushan ang unang naghagis. Umikot ang dice sa hangin bago tumama sa lupa, at huminto sa 16 na puntos. Isang kumpiyansang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Itinaas niya ang tingin sa paligid at malamig na nagtanong, "May tutol ba sa akin bilang kapitan?" Sumunod si Seals. Muling umikot ang dice, mas mabilis, mas marahas, ngunit nang huminto ito, malinaw ang resulta, 15 puntos. 1 puntos lamang ang pagitan. Bahagyang kumunat ang noo ni Seals. Kita sa kanyang mukha ang pagkainis. Sapat ang talo para sumakit ang loob, ngunit kulang para mapatahimik ang kanyang ego. Si Yu Jianbai ang sumunod, at ang dice niya ay huminto sa 9 na puntos. Walang emosyon, walang reaksyon. Tinanggap niya ang resulta na parang inaasahan na. Pagkatapos ay si Ye Qing. Tahimik siyang naghagis, walang pagpapakitang gilas. Tumama ang dice sa lupa at huminto sa 4 na puntos. Isang maikling tawa ang kumawala mula kay Yujan. Lumapit ito ng bahagya at may halong pangungutya na sinabi, "4 lang. Alam mo ang mga panuntunan. Doon ka na sa likuran." Hindi umimik si Ye Qing. Ni hindi siya tumingin sa kanya. Tinanggap niya ang posisyon ng walang reklamo, hinayaang lumipas ang pang-iinsulto na parang wala lamang. Sa huli, matapos maayos ang ranggo at malinaw na ang pamumuno, sabay-sabay silang humarap sa dilim sa unahan. Humakbang si Yushan pasulong at mariing sinabi, "Tapos na ang palabas, oras na para pumasok." At sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagsimula na ang kanilang paglusong, papasok sa kailaliman ng abis. Isa-isa silang pumasok sa portal ng abis, nilulunok ng kumikislap na liwanag ang kanilang mga anino hanggang sa tuluyan silang maglaho. Sa mismong sandaling kawirin nila ang hangganan, agad na inilabas ni Yushan ang isang magical item at mahigpit itong hinawakan sa kanyang palad. Ito ang susi, ang gabay na minsang ginamit ni Raven upang makalabas mula sa abis na ito. "Manatili kayong magkakalapit," mariing paalala ni Yushan. "Habang tumatagal, lalo pang titibay ang fog. Bantayan ninyo ang mga marker ng bawat isa sa mapa." Huminto ang kanyang tinig sandali, saka naging malamig at walang bahid ng awa. "Kapag may nawala, hindi ako mag-aaksaya ng oras para iligtas ang mga walang silbi." Walang tumutol, walang nagtanong. Ngunit bago pa man tuluyang makaporma ang grupo, may napansin silang kakaibang galaw sa malayo. Ang hamog ay bahagyang gumalaw, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa mga presensyang dahan-dawang lumilitaw mula sa dilim. Mga kalaban. At habang papalapit ang mga anyo, tila hindi sila nagtatago, bagkus ay sinalubong nila ang grupo, na para bang wini-welcome ang kanilang pagdating. Isang mapanganib na ngisi ang lumitaw sa labi ni Xiaofeng. Lumingon siya sa Priestess of Light sa kanyang tabi at maikling sinabi, "Simulan na." Sa katahimikan ng abis, iyon ang hudyat ng unang sagupaan. Marahang itinaas ng Priestess of Light ang kanyang staff, bahagyang tumanggaw na tila nagsasabing nauunawaan niya ang utos. Sa sumunod na sandali, pinalawak niya ang kanyang holy domain. Isang banal na liwanag ang kumalat palabas mula sa kanyang kinatatayuan, bumalot sa paligid na parang sagradong teritoryo. Ito ay isang espesyal na spell, isang kapangyarihang tinataboy ang lahat ng undead na nilalang sa saklaw nito, habang patuloy na pinapagaling ang mga kakampi na nasa loob. Ang mga halimaw na direktang tinamaan ng Holy Domain Expansion ay nagliyab sa banal na liwanag at tuluyang naglaho, samantalang ang mga nakaligtas ay napaatras, nagkawatak-watek, at desperadong lumayo sa lugar. Bahagyang napakunot ang noo ni Yujan habang minamasdan ang nangyayari. "Bakit iniiwasan ng mga bangkay na yan ang nasa harap natin?" Tanong niya. Agad na sumagot ang kanyang subordinate, kalmado ngunit tiyak.
Isang priest na may holy domain ang eksaktong kontra sa undead creatures, paliwanag niya. Iyan ang kanilang specialty. Nag-angat ng tingin si Yujan at bahagyang Nainas. Kung ganoon, sabi niya, ano pa ang hinihintay mo? Dapat ay ini-enchant mo na ang espada ko. Hindi na nagsalita ang subordinate. Kaagad niyang sinimulan ang enchantment, at isang banayad na liwanag ang gumapang sa talam ng espada. Ngunit sa gitna ng proseso, may napansin si Yujan, isang kalaban na mabilis na papalapit mula sa hamog. Hindi na siya nag-atubili. Sa isang kisap mata, ginamit niya ang kanyang telekinesis, at ang kanyang sandata ay biglang lumipad sa hangin, dumiretso na parang kidlat patungo sa papalapit na halimaw. Sa katahimikan ng abyss, ang unang tunay na sagupaan ay tuluyang nagsimula. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Yujan habang minamasdan ang epekto ng kapangyarihan. Napakakapakipakinabang ng enchantment na ito, wika niya, kalmado ngunit puno ng kasiyahan. Sa isang utos ng kanyang isipan, inatasan niya ang kanyang espada na sunugin ang lahat ng kalaban. Habang lumilipad sa ere, ang talam ay paulit-ulit na nagpapakawala ng mga holy rays, tinatamaan ang mga halimaw at tinutunaw ang kanilang mga katawan sa banal na liwanag. Sa kabilang panig, tinignan ni Sylves ang mga halimaw na papalapit sa kanya, walang kaba, walang pagmamadali. Nakatiklop pa ang kanyang mga braso sa dibdib, tila nababagot sa nagaganap na kaguluhan. I activate ang Shadow Cloak, utos niya sa kanyang team. Kapag may nakita kayong pagkakataon, umatake na. Patuloy na sumusulong ang mga halimaw, pilit na tinatamaan ang kanilang posisyon. Ngunit sa tuwing aabutin nila si Sylves, ang kanyang katawan ay biglang nagiging anino, nawawala sa mismong sandaling tamaan, parang isang ilusyon na walang pisikal na anyo. Sa isang maayos at halos sabay-sabay na galaw, lumipat ang kanyang grupo sa ibabaw ng isang gusali. Mula roon, pinanood nila ang labanan mula sa itaas, tahimik, mapanuri, habang ang digmaan sa ibaba ay patuloy na sumisiklab laban sa mga halimaw ng abyss. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa labi ni Sylves habang kausap ang sarili. Lahat ng naiwan sa ibaba, wika niya, magsisilbing karne para sa mga demonyo. Umupo siya sa isang malaking bato, relax na parang nanunood lamang ng palabas. Iwinagayway niya ang kamay at walang emosyon na idinugtong. Hayaan ninyong maging mga live target sila ng mga ghoul. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalang interes, may kakaiba siyang napansin sa ibaba. Nakatayo si Yeching sa unahan, humaharap sa ilang halimaw. Sa likuran niya ay naroon sina Yeling at Liu Xingran, maingat ngunit hindi umaatres. Bahagyang kumunat ang noo ni Sylves. Hindi pa rin siya makapaniwala kung paano nagagawa ni Yeching na kontrolin ang mga halimaw. Walang enchantments, walang magic, at wala ring kahit anong equipment na makikita. Baka may exorcism artifact siya, bulong ng isa sa kanyang mga kasamahan. Para sa isang equipment vendor, hindi na iyon nakakagulat. Malamang may naipong ilang kayamanan ang lalaking iyon. Sa ibaba, patuloy na minamasdan ni Yeching ang mga halimaw. Ngunit sa halip na umatake, nanginginig ang mga ito sa takot, hindi makalapit kahit isang hakbang. Kulang pa yan, malamig na sabi ni Yeching. Napakarami ko nang nakaharap na mas basurang bagay kaysa sa inyo. Bahagya niyang inangat ang baba. Kaya kahit ang mga low-level undead, natatakot na sa amoy ko. Napailing si Liu Xingran at tumingin sa mga halimaw. Mga low-level lang. Yan, sabi niya kay Yeching, mahina ang combat power nila. Kung gusto mo, pwede mo silang hayaang lumapit. Sa ilalim ng hamog ng abyss, ang katahimikan ay mas lalong naging nakakatakot, dahil ang takot ngayon ay hindi na nasa mga tao, kundi sa mga halimaw mismo. Bumaling si Yeching kay Liu Xingran, may bahagyang gulat sa kanyang mga mata habang mariin niyang sinabi, kahit mababa ang combat power nila, walang garantiya na hindi sila makapagdudulot ng fatal status effect kapag namatay.